Ay, 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 ungang mataraw. Adibo moni parada nakita itendi ahi agapawan dapaapawan dai. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ito na naman po inyong lingkod, Sister Des Caredo ng Children of Light Catholic Charismatic Community sa ating programang May Liwanag ka Jesus. Marahil magtataka kayo bakit nandito tayo ngayon sa Ifugao. Meron po tayong hinahanap kasi na endangered species. Sabi nga ng iba, maituturing daw na endangered species ang lahi ng mabubuting leader sa ating pamahalaan. Hindi naman siguro. Marami namang mabubuti na hindi lang nabibigyan ng pagkakataong makapagbahagi ng kanilang mga tagumpay bilang isang leader. Kaya nga, ang Children of Light, kaisa ang Cedar Media, ay patuloy na nagdidiskubre at ihahatid sa inyo ang mga leaders na may tatak ng kahusayan, mabuti at responsable ang pamamahala. Hindi naging balakid sa amin ang layo ng Ifugao sa Manila. At kami ay bumiyahe pa ng 8 oras para personal lamang na makapanayam ang isa pa sa mga lider na bumubuo sa kaya natin sa katauhan ni Governor Teddy Bagilat Jr. Governor, po pwede niyo po bang ilarawan sa amin ang kalagayan ng probinsya ng Ifugao? Ifugao, isang lalawigan dito sa Cordillera Administrative Region. Mga katutubo ang dito, tribo ng mga Ifugao ang tawag, Ifugao. We have 11 municipalities, no? Maaari mong sabihin, siyam ay medyo upland, no? And 2 ay medyo lowland, no? Ibig sabihin, karamihan ay bundok sa buong lalawigan. Ito rin ang area ng tinatawag natin na 8th wonder of the world, no? Yung Ifugao Rice Terraces, no? At the same time, it's a World Heritage Site as declared by UNESCO. It's a very peaceful province. Wala kaming insurgency, wala kaming electoral violence. Mainit ang politika pero wala nagpapatayan. We are one of the most peaceful provinces in the Philippines, no? Wala kaming insurgency. Although napapaligiran kami ng mga lalawigan na may mga insurgency, no? But we're very fortunate, maswerte naman na magmula nung 1987, yung huling raid ng mga NPA dito, after that wala namang mga insurgents na bumapasok dito. Siguro, I guess, natanggap na ng mga tao na kailangan talagang kapayapaan upang magkaroon ng progreso sa isang lugar. Karamihan ng mga tao dito ay farmers. Dati, noong 2000, we were among the top 20 poorest provinces in the Philippines. Kasama kami dun sa Club 20. That was during my first term, no? 2001 to 2004. Noong 2003, natanggal kami. Yung aming poverty incidence from 55% bumaba sa 28%. So, naging mayaman ang Ifugao. So, ngayon, we are the second, more or less, most progressive province in the Cordilleras behind Benguet province. Siyempre sa Benguet, talagang andun yung mga strawberry fields, gardens, the mines, no? So, despite our limited budgets, at least economically, okay ang lalawigan ng Ifugao. Well, in terms of budget, no, yung budget ng gobyerno, we are the 9th smallest sa buong Pilipinas, no? 9th smallest IRA, 9th smallest in terms of mga local resources. Kasi nga dahil sa kahirapan na rin dito sa lugar at as of now, hindi pa ganun kalaki ang mga sources of livelihood. So yung mga buwis na nakokolekta namin dito hindi pa sapat upang pondohan yung mga aming programs, no? But even despite that, we are among the, at least, no, the more progressive provinces in the country. In terms of class, hindi mo naman masasabi class A, no? Maybe class B, no? I guess. Kasi pagdating naman sa mga classes, it's dependent also on the income of the provincial government. So pagdating nga sa income ng
gobyerno, maliit. No, but the poverty incidence naman sa buong lalawigan, medyo we are out of the poorest provinces. Paano nyo po pinatatakbo ang iyong probinsya? We subscribe to the rules of transparency. Magmula nang naging akong politician bilang mayor, tapos naging governor, pinaglalaban na namin. Ito ay napakahalaga sa aking programa dahil kung may SOP, kung may kickbacks, kung may mga illegal na mga activities, yung budget na nailalaan doon sa programa o sa project napupunta sa bulsa ng mga politicians na rin, no? Hindi nagagamit doon sa project mismo. So let's say meron kang 100,000 na kalsada, dahil sa normal na yung tinatawag nilang SOP na mga 10-20%, 20,000 ng 100,000 na pupunta sa bulsa. So sa amin, pinagalaban namin na huwag tayong tatanggap ng SOP. Kung ano yung nai-budget, yun ang dapat nating i-implemento. That's our principle in terms of good governance. Transparency, kasi hindi mo naman maipapairal ito kung hindi involved yung mga tao. No? Hindi ko naman mababantayan lahat ng mga inhinyero, lahat ng mga kontraktor, lahat ng mga kawani sa provincial government. So it involves the people na sila yung magre-report kung mayroong corruption. And that's why the process have to be transparent. We follow the bidding procedures, the Bids and Awards Committee. Meron kaming internal audit systems doon sa loob ng provincial government. So talaga yung kwarta ng gobyerno talagang napag-aaralan ng mga stakeholders, no? And slowly but surely we're trying to involve the civil society organizations upang sila na rin ang maging, kumbaga, tagabantay namin, no? Itong mga civil society organizations dito sa Ifugao. Medyo may kahinaan pa ng konti dahil iilan lang naman ang established NGOs and people's organizations dito sa aming lalawigan. But slowly, at least, they're now starting to be involved in yung mga decision-making processes at saka mga development planning.